Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ang The Good Samaritan Angat United Methodist Church na isa na ngayong ganap na iglesia lokal sa pangunguna ni Pastor Vic Sagabaen. Binabati ko rin ang aking sister, my only sister, na si Louie Umali Rodriguez na nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Gayun din, binabati ko ang aming apo sa pamangkin na si Ino Dungo na birthday din ngayon. At advance happy birthday sa aming pamangkin at inaanak sa kasal na si Tina Marcelo. Greetings sa ating po mga masugid na taga-subaybay, si Ate Ruth Estrada, Nora Salvador, Susan Sabater, Mel Supat, Isabelita Hukilon, Ernesto Manuson, kay Pastor Francis Pera, Marilyn Bona, Teresita Bernardo, at Ate Revi Soriano. Alam mo ba na ang iyong tanong ay higit na naghahayag sa malalim mong kaisipan at damdamin? Sabi nga ni Socrates, mas mahalaga ang ating mga tanong kaysa ating mga sagot. Ito ang pag-aaralan natin ngayon dito sa ating programang Karunungang Buhay. Ang dalawang tanong kay Jesus ng isang dalubhasa sa kautusan. Ito'y matatagpuan natin sa Lucas 10:25 hanggang 35. Hayaan ninyong basahin ko ang Biblia ng Lucas 10:25 hanggang 37. At may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, "Guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi niya sa kanya, "Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo?" At sumagot siya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." At sinabi niya sa kanya, "Tumpak ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka." Subalit sa pagnanais niya ay pagmatuwid ang kanyang sarili ay sinabi kay Jesus, "At sino ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan, hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. At nagkataong bumababa sa daang iyon ng isang pari. Nang kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Gayon din ang isang Levita. Nang dumating siya sa lugar na iyon at kanyang nakita ang taong iyon, siya ay dumaan sa kabilang panig. Subalit ang isang Samaritano, sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan at nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya at tinalian ng kanyang mga sugat, pagkatapos buhusan ng langis at alak. Pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Nang sumunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi niya, "Alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik." Ano sa palagay mo? Alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan?
At sinabi niya, ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang unang tanong ng dalubhasa sa kautusan, ayon sa verse 25 ay ito, Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ang layunin ng isang lehitimong tanong ay upang kumuha ng impormasyon o madagdagan ng kaalaman tungkol sa isang bagay. Yan ang dahilan kung bakit nagtatanong tayo. Ang lehitimong dahilan ay upang tayo'y matuto. Nabasa natin yung kasaysayan halimbawa ng Egyptian eunuch nang itanong niya kay Felipe, ano ang makakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Dahil sa lehitimong tanong na iyon, tumugon si Felipe, siya'y binautismuhan ng bautismo ng pananampalataya kay Jesus, kung kaya't ang eunuch na ito ng mga sandaling iyon, ora mismo, ay tinanggap niya ang kaligtasan. Layunin din ba ng dalubhasa sa kautusan na siya'y matuto sa kanyang pagtatanong, na malaman kung paanong magmamana ng buhay na walang hanggan? Sa kasawi ang palad, iba ang layunin ng dalubhasa sa kautusan. Wika sa verse 25, may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin. Naulit ko yung sinabi ron, upang si Jesus ay subukin. Kaya't ang layunin niya ay upang subukin si Jesus sa pag-asang maipapahiya niya si Jesus sa isasagot nito. Ang tanong ng dalubhasa ay nagpapahayag din ng paniniwala ng mga karaniwang Hudyo na katulad niya na ang kaligtasan ng tao'y nakadepende sa paggawa ng mabuti. Guro, anong dapat kong gawin upang ako'y maligtas at magtamo ng buhay na walang hanggan? Isa sa mahalagang doktrinang Kristiyano ay mababasa natin sa Efeso 2:8 at 9 na ganito ang sinasabi, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ang kaligtasan ay biyayang nakadepende sa kabutihan ng Diyos at hindi ito gantimpala sa ginawa nating kabutihan, sapagkat wala tayong anumang magagawang kabutihan na sapat upang tayo'y tumanggap ng kaligtasang espiritual. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti sapagkat ito'y natural na bunga ng ating kaligtasan. Naliligtas tayo kapag tinanggap natin si Jesus bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas. At sa sandaling tayo'y maligtas, ang paggawa ng kabutihan ay nagiging way of life natin. Doing good things becomes second nature to us. Kaya't ang paggawa ng mabuti hindi daan tungo sa kaligtasan. Sa halip, ito ang tatak, ito ang katibayan, ito ang pruweba ng pagiging ligtas. Sinagot ni Jesus ang maling tanong ng dalubhasa sa pamamagitan ng tanong din. Walang nalilihim sa ating Panginoon. Alam niya yung malalim na nilalaman ng kaisipan, ng puso, ng damdamin ng dalubhasang ito. Narito ang tanong ni Jesus sa kanya ayon sa verse 26. Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nabasa mo? Biruin ninyo, dinala ni Jesus ang dalubhasa doon sa teritoryo niya, sapagkat siya'y dalubhasa sa kautusan.
Ganito po ang nais palabasin ni Jesus. O sige, yaman din lamang ng paniwala mo'y tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng gawa. Ano ba ang ginagawa mo? Talagang ang dalubhasa ay dalubhasa nga sa kautusan, batay sa sagot niya sa verse 27 na ganito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Matalino ang sagot ng dalubhasa. Kung matatandaan, ganito rin ang sinabi ni Jesus sa tanong ng isang pariseo kung alin ang pinakadakilang utos. Ganito ang wika ni Jesus sa Mateo 22:37 hanggang 39. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pag-ibig ang buod ng Ebanghelyo. Sino mang tunay na umiibig sa Diyos at sa kapwa ay kabilang sa kaharian ng Diyos at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang umiibig kay Jesus ay umiibig sa Diyos at ang pag-ibig na ito'y ipinapakita sa pamamagitan ng pagsunod. Wika ni Jesus sa Juan 14:21, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Bagamat hindi tuwirang binanggit, ngunit itinuturing ng dalubhasa na siya'y matuwid sapagkat tinutupad niya ang dakilang kautusang ito. Minamahal niya ang Diyos at ang kanyang kapwa. Hindi sinansala ni Jesus ang matalinong sagot ng dalubhasa. Sa halip ay pinuri pa nga niya ito. Wika ni Jesus sa verse 28, tumpak ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Sa hangaring lalong bigyang katwiran ang sarili, to justify himself, itinanong ng dalubhasa, ang tanong na siyang maghahantad ng dalubhasang ito'y hindi pa nakakapasok sa kaharian ng Diyos na tulad ng karaniwang mga Hudyo. Nandoon pa lamang sa may pintuan, ngunit wala pa sa loob. So near, yet so far. Ganito ang tanong niya sa verse 29, sino ang aking kapwa? Sino ang aking kapwa? Mahalaga rin na maging malinaw sa atin ang sagot sa tanong na ito. Mahal mo ang iyong kapwa. Perfect. Pero ang mahalagang tanong, sino ang itinuturing mong kapwa? Ang pamilya mo? Ang mga kamag-anak mo? Ang mga kaibigan mo? Ang mga kapitbahay mo? Oo, ang mga ito'y kapwa na dapat mong mahalin. How about ang mga taong hindi mo kasundo? Ang mga taong kaaway mo? Yun ba'y mga kapwa mo rin na dapat mahalin? Ang mga taong hindi mo kakilala na nangangailangan ng tulong, ang mga iyon ba'y kapwa mo rin na dapat mahalin? Baka naman napakakitid ng itinuturing mong kapwa na dapat mahalin. Ang mga Hudyo, pinakitid nila ang definisyon ng kapwa. Ang kapwa ay ang kapwa nila Hudyo. Ang mga hindi Hudyo ay hindi kabilang sa kanilang kapwa. Ang mga Hudyo na nag-asawa ng mga hindi Hudyo, ang tawag nila sa anak ng mga ito'y Samaritano at hindi nila ito kapwa. Ang totoo, ang turing nila sa mga ito'y mga mababang uri, mga kaaway na hindi
dapat kinakausap. Ang tawag nila sa mga dayuhan ay mga hentil at ang paniwala nila'y hindi makakapasok ang mga hentil sa kaharian ng Diyos. Sa panahon ni Jesus, ay lalo pang pinakitid ng mga Hudyo ang definisyon ng kapwa. Ang kapwa ng isang pariseo ay ang katulad niyang pariseo. Ang kapwa ng isang eskriba o dalubhasa sa kautusan ay ang kapwa niya eskriba. Kaya't nang itanong ng dalubhasa kay Jesus na isang Hudyo kung sino ang kanyang kapwa, inaasahan niya nang isasagot ni Jesus ay katulad ng kanilang paniniwala, ang kanyang kapwa ay ang katulad niyang Hudyo. Sinagot ni Jesus ang tanong ng dalubhasa sa pamamagitan ng talinghaga ng mabuting Samaritano. Remember, kaaway ng mga Hudyo ang mga Samaritano. Hindi kabilang ang mga ito sa kanilang kapwa. Sa talinghagang ito, isang Hudyo ang umalis sa Jerusalem patungo sa Jericho na may layong 27 kilometro na halos kadawagan. Ang Hudyo ay nabiktima ng mga tulisan. Siya'y hinold up, pati ang suot niyang damit ay kinuha, binugbog at iniwang halos patay na. Isang pari ang nakakita rito. Ngunit sa pag-aakalang patay na ang lalaki, lumihis ng daan ng pari. Nais panatilihin ng pari ang kanyang kalinisan. Naniniwala ang mga Hudyo na sino mang humawak o mapalapit sa isang patay ay nagiging marumi at hindi maaaring makapasok sa loob ng templo sa itinakdang panahon. Nakita rin ng isang Levita na katulong ng mga pari sa mga gawain sa loob ng templo ang nakahandusay na lalaki, ngunit lumihis din siya ng daan sapagkat ayaw niyang maabala. Parehong religious leaders ang dalawang ito, ngunit hindi tumulong sa kapwang nangangailangan. Alam ninyo sa karaniwang kwentong Hudyo, di ba dalawa na yung hindi tumulong, yung Levita, yung pariseo at yung Levita. So sa karaniwang kwento nila, itong ikatlo na karakter kailangan ay isang karaniwang Hudyo. Ngunit hindi ganito ang nangyari sa talinghaga, sapagkat ang tumulong, ang ikatlong tauhan na gumawa ng kabutihan ay hindi Hudyo, kundi isang Samaritano na itinuturing ng mga Hudyo na kaaway at mababang uri. Ano ang nagtulak sa Samaritano para tulungan ang isang nangangailangan na hindi niya kilala? Ito'y ang habag o ang mercy. Ganito ang wika sa verse 33. Subalit ang isang Samaritano, sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan at nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Siya ay nahabag. Sino ang aking kapwa? Ang ating kapwa ay sino mang nangangailangan ng ating tulong. Kilala man natin o hindi, kabilang man sa ating lahi o hindi, kapananampalataya man natin o hindi, kaibigan man natin o kaaway. Matapos banggitin ang talinghaga, tinanong ni Jesus sa dalubhasa doon sa verse 36, ano sa palagay mo, alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? Ni hindi mabanggit ng dalubhasa ang salitang Samaritano, sapagkat yun ang sagot. Hindi niya kayang kilalanin o parangalan ng Samaritano. Ganito ang sagot niya sa verse 37, ang nagpakita ng habag sa kanya. Tinapos ni Jesus ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng pagsasabi sa ikalawang bahagi ng verse 37, humayo ka at gayon din ang gawin mo.
Hindi madali ang ipinapagawa ni Jesus. Ang habag ay hindi lamang ang pagbibigay ng limos. Ang tunay na habag ay ang pagsasagawa ng mga sumusunod na tulad ng ginawa ng mabuting Samaritano. Una, ang paglapit sa taong nangangailangan. Wika sa verse 34, kanyang nilapitan siya at tinalian ng kanyang mga sugat. Ito ang tinatawag na ministry of presence and touch. Ang ating presensya at haplos sa isang taong nasa panahon ng matinding pangangailangan at kagipitan ay isang makapangyarihang gamot na nagpapagaling. Maraming sugatang puso ang nangangailangan ng tali ng pagmamahal at pagmamalasakit. Ikalawa, ang kahandaang magsakripisyo at ilagay ang sarili sa posibleng panganib. Ayon sa verse 34, isinakay ng Samaritano ang lalaki sa kanyang asno. Ibig sabihin, ang Samaritano ay naglakad habang akay-akay ang asno kung saan niya isinakay ang lalaki. Hindi lamang ito nangahulugan ng pagod, kundi ng panganib sa buhay ng Samaritano. Posibleng siya rin ay mabiktima ng mga tulisan sa panahon ng kanilang mahaba at mabagal na paglalakbay. Ikatlo, ang kahandaang lumakad ng 2 milya para sa kapakanan ng kapwang tinutulungan. The willingness to walk the 2nd mile. Pwede na sanang matapos bigyan ng first aid ay iniwan na ng Samaritano ang lalaki. Ngunit hindi ganoon ang kanyang ginawa. Lumakad siya ng 2 milya. He walked the 2nd mile. Dinala niya ang lalaki sa isang panuluyan at inalagaan. Nang nakatakda na siyang umalis, ay hindi pat lubusang magaling ang lalaki kung kaya't nagbigay siya ng malaking halaga sa may-ari ng panuluyan upang ituloy ang pag-aalaga dito at nangako na sa kanyang pagbabalik ay babayaran ng anumang karagdagang gastusin. Tulad ng aking binanggit kanina, ang habag ay hindi limos. Sa limos, ang ibinibigay natin ay barya-barya lamang at hindi natin nararamdaman na tayo'y nasaktan. Ngunit sa habag, namumuhunan tayo ng pagod, oras, pera at tiyaga. Sa habag, ang nagdidikta sa atin ay ang pagmamahal sa kapwang nangangailangan. Sa habag, ang ipinagkakaloob natin ay bagong buhay, bagong pag-asa, bagong pangarap. Bilang mga tagasunod ni Jesus, inaasahan niya na tayo'y magiging mabuting Samaritano sa kapwang nangangailangan. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, salamat po sa araling aming natutuhan. Napakalawak pala ng definisyon ng kapwa na dapat naming mahalin. Maging ang aming mga kaaway, ang mga taong hindi namin gusto, mga taong hindi namin kilalay aming kapwa na dapat naming mahalin. Panginoon, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng inyong grace upang kami maging mabuti sa aming kapwang nangangailangan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.